creature. Mga nilalang lang tayo. Okay? Mga nilalang tayo. At ang basihan natin dito ay yung Genesis 1:26. Anong sinabi doon sa Genesis 1:26? Sino ba nakama? Okay? God created us in His image and likeness. Okay. So yun ang pinaka-idea, no? Sabi ng Panginoon, let us create mankind in our image and likeness and give them dominion over all creatures. Ibig sabihin, tayo ay binigyan din ng dominion, authority. So, himayin natin itong mga salitang ito dahil ito ang nasa konstitusyon ng ating pananampalataya. Hindi lang sa Katoliko, kundi sa lahat ng mga Kristiyanong pananampalataya. Let us create mankind in our image and likeness and give them dominion over all creatures. Kung may napansin kayo, ilan ba ang Diyos natin? Isa. Bakit siya nagsabi, let us? Ang ibig sabihin ng let us, marami sila. Ba? Kung meron kayong Bible, basahin niyo mamaya. Genesis 1:26. God says, let us make mankind in our image, in our likeness, giving them dominion over all creatures on earth. Bakit sinabi niya let us kung isa lang siya? Ano kaya sa tingin niya? Dapat mag-isip kayo ngayon para maging handa ang inyong mga puso. So tingnan natin ano ang ibig sabihin ng let us. Sabi dito, ang let us nagpahiwatig sa atin ng divine counsel. Majesty plural. Na ibig sabihin, ang Panginoon, kahit siya isa, totoong siya isa lang, ngunit may nagtatawag na Trinity. 3 persons. Ano yung 3 persons? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Di ba sinabi ni Jesus, siya ang Alpha at Omega? So, ibig sabihin sa beginning, nandiyan na siya kasama ng Ama. Okay? At ang Espiritu Santo. So, yan ang ibig sabihin ng let us. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang ibang scholar ng Bible nagsasabi rin, pwede rin na siya ay speaking to heavenly beings like angels. Okay?